Ito naman ay tungkol sa magandang babae na may angking pambihirang tangkad na itinuring pa nga ito sa kanilang lugar na isang higanting babae dahil sa tayog nito. Sa tipikal na height ng isang Pinoy na lalaki ay kailangan pa sigurong literal na akyatin nito ang babae para mahalikan lang. LOL! Ngunit ika nga, size doesn't matter pagdating sa pag-ibig, kaysa kabila ng abnormal na haba mayroon ang dalaga ay nagkaroon pa rin ito ng karelasyon sa lalaking literal na tinitingala siya. Kapag magkasama kasi ang mga ito ay parang binabantayan lang ng babae ang kanyang bunsong kapatid na lalaki. Lalo't na't una mo pa lang silang nakikita dahil sobrang layo talaga ang agwat ng kanilang height. Ngunit para sa magkasintahan na ito, hindi na iyon mahalaga, basta ang importante ay nagmamahalan sila ng tunay at sa totoo lang, nagkakapantay naman ang lahat kapag nakahiga na sa ibabaw ng kama, di po ba? Kumbaga hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mahaba ang iyong panungkit para makuha ang bunga ng niyog. Pwede namang hintayin mo na lang itong mahulog, tsaka mo biyakin at kayurin ng buo. Pero paano ba nasungkit ng lalaki ang puso ng matangkad na dalaga na ito? Ano naman ang tawag sa kondisyon mayroon ng babae? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story, kaya hindi din natin patatagalin ito. Let's do this! Ang maganda sa isang relasyon ng magkasintahan ay yung nagkakasundo kayong dalawa sa kabila ng pagkakaiba ninyo physically at emotionally. Isang halimbawa nito ang magkasintahan na nagangalang Elaysani da Cruz Selva at Francenaldo da Selva Carvalho. Ang babae na si Elaysani ay ang pinakamatangkad na dalaga mula sa lugar ng Salinopolis, Brazil. Sa edad nito na 15 ay nagtala lang naman ito ng taas na 6 feet. Pwedeng mas mataas pa ito sa maraming PBA players. Pero ang kondisyon na ito ni Elaysani ay obvious naman na abnormal para sa kanyang edad. Tinatawag nga ito ng mga doktor sa terminong gigantism. Ito ay dahil sa tumor na tumutubo sa kanyang pituitary gland ay maaari pa siyang tumangkad pa lalo, kaya payo sa kanya ng doktor ay mainam na tanggalin ito sa pamamagitan ng operasyon para maagapan ang abnormal na pagtangkad ng dalaga. Ngunit kahit natanggal na ang tumor nito ay nadagdagan pa rin ang height ng dalaga ng 8 inches. Pagtungtong nito ng 17 taong gulang. Ang tangkad na ito ni Elaysani ay naging dahilan pa upang ibuli ito sa paaralan. Siguro ito rin yung laging natatawag ng teacher kapag may oral recitation sa klase. Dahil kitang-kita ito kahit nasa likod nakaupo. Kaya sa mga pinagdadaanan ni Elaysani ay napilitan na lang itong huminto sa pag-aaral sa patuloy na pagkutya sa kanya ng kanyang mga kaklase. Sa kabilang banda naman, si Francenaldo ay isang construction worker sa kanilang lugar. Sa 20 taong gulang na edad ay may height lamang na 5 feet at 4 inches at sakto naman na mahilig pala ito sa matangkad na chika babes. Kaya isang araw nang bumili ito ng tinapay ay napansin nito mula sa malayo ang kanyang matagal nang pinapangarap. At hindi lang basta sobra-sobra ang tangkad ng babae na kanyang nakita. Sobrang ganda pa ito sa kanyang paningin, kaya nangursunada agad itong si Francenaldo na sungkitin ang puso ng dalaga kahit gaano pa ito kataas. Kung magkakatuluyan ay siguradong mahaba-haba ang lalakbayin ni Francenaldo rito. Ngunit ang babae na si Elaysani ay hindi naman agad pinansin si Francenaldo. Hindi lang kasi sa edad sila may agwat, pati sa height ay napakalaki ng kanilang agwat. Sa liit ba naman itong si Francenaldo ay hindi inisip ng babae na seryoso ito. Baka wala lang itong magawa sa buhay kaya pinagtripan na lang ang higanting babae. Sa katunayan, ito pa ang kauna-unahang lalaking nanliligaw kay Elaysani sa kanilang lugar. Ngunit sa paglipas ng ilang mga araw ay naging makulit itong si Francenaldo na makasungkit ng kakaibang bunga mula sa mataas na puno. In fairness kay Francenaldo, masipag manungkit. Yeah, boy. Kahit halos pinag-uusapan at pinagtatawanan na sa kanilang lugar, may mga nagsasabi na nga kay Francenaldo na wag nang balaki na akyatin ang literal na matayog na puno dahil mahuhulog lamang siya, kaya mas mainam na maghanap na lang ng iba
na kayang abutin ito. At higit sa lahat, yung normal naman daw. Kaya ang nangyari ay nairita itong si Eli Sani at nagalit patuloy kay Francinaldo. Ngunit habang tumatagal, ang galit ni Eli Sani ay napalitan ng selos sa tuwing may ibang mga babae na umaaligid kay Francinaldo. Kaya nang maglaon ay naging interesado na rin si Eli Sani kung anong meron kay Francinaldo. Sa paglipas ng ilang mga buwan ay nagkamabutihan na rin ang dalawa kahit sa kabi-kabilang mga nakakatawang tukso sa kanila. Sa tuwing nag-date o magkasama si Eli Sani at Francinaldo ay may mga nagsasabi na para lang silang mag-ina o magkapatid, ngunit hindi na iyon pinapansin ng dalawa dahil ang mahalaga ay masaya sila. Bago pa man umabot sa sungkitan ang lahat, ay nag-propose na itong si Francinaldo kay Eli Sani noon pang 2014 at napauo naman ang dalaga agad. Sa loob ng 3 taon nilang magkasintahan ay hindi naman nila minamadali ang lahat. Kaya pinaplano pa lang nila ang eksaktong petsa ng kanilang kasal. Ngunit ayon sa balita ay mahigit 1 taon na rin pala silang nagsasama sa iisang bahay. Kinakabahan akong maaring nasungkit at nakayod na ni Francinaldo ang bunga ng niyog at nasipsip ang gata nito. Hindi natin alam pero ang mahalaga ay nagmamahalan sila at nakaplano ng magpakasal. Yung ibang lalaki nga pati bao ay kinudkod na pero wala pa ring plano na pakasalan ang babae. Yun ang mas mahirap. Kamata, ganun ka ba? LOL! Sa pagpapatuloy, masaya man ang dalawa sa kanilang pag-iibigan ay hindi naman pabor ang ina ni Eli Sani dito dahil ayon sa kanya, napakabata pa ng kanyang anak para pumasok sa pagpapakasal at maaring malayo pa ang maabot nito sa buhay bilang isang modelo. Habang si Francinaldo ay nahihirapan pa ngang mag-ipon para sa kanilang kasal. Natakot din ang ina nito na baka magkakomplikasyon ito kung sakaling mabuntis ang anak dahil sa kanyang kalagayan. Samantala, ang bagong engaged na magkasintahan ay hindi pa rin natinag. Ayon kay Francinaldo, proud ito sa kanyang aasawahin, kaya madalas pa nga niya itong ipagmayabang sa mga kaibigan. Ngunit sa tuwing ipakilala niya sana si Eli Sani ay ito naman ang tumatanggi dahil nahihiya raw ito. Gayunpaman nangako na si Francinaldo sa ina ni Eli Sani na aalagaan ito ang anak at wala namang mali sa kanilang ginawa. Kung ako kay Francinaldo ay hindi ko babalakin man lang na lukuhin si Eli Sani dahil baka tapakan lang siya nito kung magkataon. Ikaw ba Kamata, ano ang masasabi mo sa relasyon ng dalawa na ito? Willing ka bang maging si Francinaldo? Ipaalam ang iyong ideya tungkol sa paksa na ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa ating comment section. Sa huli, wala ng bagong balita tungkol sa dalawa lalo na kay Eli Sani sa kasalukuyan. Siguro dahil pinili na lang ng mga ito na maging pribado ang kanilang personal na buhay. Gayunpaman may kumalat na litrato ni Eli Sani sa Instagram nitong bago lang nakarga-karga ang isang bata. May nagsasabi na maaring anak niya ito kay Francinaldo, ngunit hindi natin ito makumpirma sa ngayon. Umasa na lang tayo na nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. At sana makita pa natin siya sa part 2 ng Avatar.